2 Peter chapter 1 verse 11, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Magandang araw, at tatalakayan po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang evangelism. At ang una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay, it is incarnational, not merely intellectual. Hindi lang bunga ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon Diyos, kundi resulta po ng isang buhay na tumutugon sa kanyang panawagan. Isang pamumuhay po na may kabutihan, kaalaman, pagpigil sa sarili, pagtitiis, kabanalan, pagmamalasakit at pag-ibig. Hindi po sapat na ipaliwanag lang yung mga konsepto ng langit, yung kaligtasan, salvation, o yung pananampalataya. Ang ebanghelyo po o ang gospel ay dapat maramdaman, makita at mahawakan sa kilos, asal at pamumuhay ng isang Kristiyano. Sa madaling salita, ang gospel ay hindi lang dapat true vocally, true knowledge. Dapat ito ay wisdom. Meron itong act of execution, nakikita ito o sumasalamin ito sa ating actions and our lifestyle as a Christian. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katawan ni Pastor Russell Ocampo ay, it is earthward, not merely heavenward. Ang ebanghelyo raw po o ang gospel ay hindi lamang tungkol sa pagtakas sa mundong ito upang makarating po doon sa langit. Ito po ay may layuning baguhin at pasakupin po yung mga kasalukuyang buhay sa pamumuno po ng ating Panginoong Kristo. Ang ilang pananaw po ay nakatuon po lang sa idea na maliligtas at mapupunta po sa langit, pero binabaliwala po nila yung kahalagahan ng pananampalataya aktibo sa lupa, sa komunidad at sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagsubok po sa kaharian ay inihahanda sa pamamagitan ng masipag na pagsunod sa ating Panginoon Diyos habang narito po tayo sa lupa. Kaya yung ebanghelyo po ay hindi lang dapat ipahayag sa parang po ng handa ka na bang pumunta sa langit o parang ready ka na bang makapunta sa langit. Kasi kapag ganun po yung mindset natin, tawag dito, i-base natin on our on our actions yung parang salvation. Kaya nasa Ephesians chapter 2 verses 9 to 8 to 9 nga po na by it's God's grace you have been saved through faith, not by works. So dapat yung mindset natin na parang yung itanong natin sa mga sarili natin na handa na ba tayo mamuhay para sa ating Panginoon Kristo ngayon sa mundong ito. Kasi nga po yung huling habilin o huling utos po ng ating Panginoon Diyos sa ating mga mananampalataya o sa kanyang mga disipulo ay pangalat natin ang kanyang mga salita, bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at ipaalala sa kanila na ang ating Panginoon Diyos ay nasa kanila o kasama nila habang buhay. Kaya ang tunay po na ebanghelyo o gospel ay sumasaklaw po sa mga isyu ng katarungan, malasakit at pag-ibig po na pinapakita po sa gawa, hindi lamang po sa salita. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, dapat yung gospel o yung ebanghelyo hindi lamang knowledge. Sorry po, may umupo at kasama ko po rito sa kwarto. And mabalik tayo. Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, dapat yung gospel ay sumasalamin hindi lamang sa ating mga vocally o sa ating mga salita, kundi dapat sa ating action o sumasalamin po sa ating pagkatao as a Christian. Hindi lamang dapat ito knowledge, kundi dapat ito ay wisdom na sasama natin sa ating lifestyles. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, it is about lordship, not merely about salvation. Ang gospel daw po na nakatuon lang sa salvation o sa kaligtasan ay kadalasang nauuwi po sa panandaliang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Isang emotional po na panalangin pero wala pong tunay na pagbabago, o nananalangin nga sila pero yung lumalabas sa kanilang mga bibig ay hindi talaga galing sa kanilang mga puso. Pero yung gospel po na tinatampok po yung lordship ng ating Panginoong Kristo ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya sa isang bagong uri po ng pamumuhay. Isang buhay po na sinusuko natin yung sarili nating kagustuhan, yung sarili nating buhay mismo. Tsaka yung isusuko po natin yung sarili nating kalooban sa ating Panginoong Kristo at hinahayaan natin siyang mag-drive sa ating mga buhay para kung may pagdaanan man tayo, hindi dapat hindi kaagad tayo parang tawag dito,
bumigay o mag-give up, kasi nga po alam natin na yung Jesus way or God's way is the best way. Lahat ng pinagdadaanan natin, lahat may tawag dito, purpose. Hindi lang po tayo pinadaan ng ating Panginoon sa Kristo sa certain problem o sa certain challenges, certain test, para sa wala lamang. Dahil lahat po ng decision o yung blueprint na ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay ay may mga silbi. Hindi po ito madaling buhay, pero ito po ay makabuluhan at bunga po ng ganap na pananampalataya. Kaya't yung ebanghelyo po o yung gospel ay hindi lang dapat tanungin na nais mo bang maligtas, kundi dapat itatak natin sa mga isip natin o itatanong natin sa mga isip natin, handa na ba tayong sumuko at mamuhay po sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Jesucristo. And wala na akong mai-add. Sorry sa ingay sa mga manok because time check is already 3:27 AM and nantok na ako. At yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.